Okay, for the seventh category that we have from textual observation is what we so-called the conjunction. We need to notice the terms that join units like and but for. Note what they are connecting. So that our examples are from the book of Romans 6:23, Romans 12:1, Hebrews 12:1, 2 Timothy chapter 1 verse 7 to 8, and Genesis 6 then verse 6 to 8. So once again, that this category is called conjunction. So what we're going to do is that we need to look for the word like and but and for. So ito pong mga words na ito ang mga salita na ginagamit para i-connect, ipakita ng sumulat na there is what? There is conjunction. Okay? Like yung word na but, okay? There is yung word na contrast, contrast po sila. Nagbibigay po siya ng kaibahan. Yun po yung naintindihan po natin doon. Tama po ba? But there are other conjunction that can be used, and yun nga po, actually marami po yun, ano. But yung ilan po sa madalas na ginagamit na pagdating lalo na po sa epistles is yung word na for. Okay, F-O-R. Alright, so particularly sa tinatawag po natin na epistolary literature, so mapapansin po natin at kapansin-pansin nga po yun, ano, yung word na for being a conjunction. Yung sabihin, tinitingnan po natin dito yung phrase, yung expression na kung paano po pinagsama ng author yung dalawang idea in a one statement. O maaring nagde-describe po yung author o nagbibigay po ng pagkakaiba o ng contrasting o ng difference para makita po natin that there is some kind of connection. Okay? Kaya kailangan, again, we are going to note of it also. We must be aware, ano? Like sa Romans 12:1, meron po tayong nakita at the beginning that there is transitional words, yung word na therefore. Tama po ba? Therefore, brothers, sabi niya, I appeal to you, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and, rin po yun, nakita niyo po yun, yung and, acceptable to God, which is your spiritual worship. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at, yun po yan, ano, and, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, what's the key word is the word and that is the conjunction. Kumbaga po, ito pong word na and, pinagsasama po niya yung dalawang idea, no? I mean, yung idea, the idea of holy and acceptable. And, amen. So, kumbaga, makikita po natin doon yung words, pinagsama po niya. Okay. So, ganun po, ano, yung words, kung paano niyo po pinagsama, ano, by using the word and. Another example is from 1 Peter chapter 4 verse 7 to 11. The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. So, again, nakita po natin doon yung conjunction and. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. So, yun po, ano, nakita po natin yung conjunction na inuugnay po niya yung verbs, nung naunang verbs, okay, nung unang galing from the first sentence, okay, dun sa pangalawa na statement, ano, or phrase. Kaya doon, mapapansin natin, dun sa statement, for instance, na merong dalawang main verbs po doon. Okay, at pinagsama po iyon through the word and or yung word na conjunction. Kaya importante po yun. Dun sa diagram analysis, makikita po natin dun yung mga ganong bagay, ano, yung conjunctions. Okay, kaya again, we need to think about it. Ano, pinag-iisipan po natin ito kung paano po pinagsama ng author, ng writer,
yung dalawang main verbs, okay, yung dalawang idea or set of idea through conjunction. At ano ang gamit ng conjunction? Paano ito gumagana? Paano ito nag-ooperate doon mismo sa passage, doon sa sentence. So another example is from 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ito po yung sinasabi, "For God gave us a spirit not of fear, but," is another conjunction, "but of power and love and self-control. Therefore do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, but share in the testimony for the gospel by the power of God." Okay. Alright, so yun po yun nakita niyo po yung mga conjunctions po doon. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig and pagpipigil sa sarili. So, yun po yung ilan sa mga nakita po natin. At kung titingnan po natin yung unang verse po doon, yung pong ang ating pong Diyos ang nagbibigay po sa atin ng espiritu. Hindi po yung espiritu ng takot. So, there is the word conjunction, yung but. So, yun nandun din po yung not. Okay? Alright? And yung but. And yun nga po. Nagbibigay po siya ng parang contrasting po doon, di po ba? So, yung conjunctions po doon, yung highlights po ng idea is there is what? Yung contrasting, but of power and love and self-control. Okay. So, yung and, makikita po natin na ginamit, nag-create po siya ng list, kung isipin po natin, list or category. Kasi mapapansin po natin doon yung mga words, yung mga phrase na mga item na nakasulat po doon. So, yun po yung gamit niya nung and, nung conjunction. Kagaya po nung 2 Timothy 1:7, For God gave us a spirit, again, for God gave us a spirit, not of fear, but of power, and love, and self-control. So, you have a list of items. Ano po yung mga list na ito? Power, love, and self-control. Okay. So, those are the item in a list. And again, you have the words and or ends. Dalawa po kasi. Ilan po yun, conjunction words na ginamit po niya. Kumbaga, dito po, dinadala po niya, tinignan po niya yung list of items, magkasama po yan para makita po natin, maobserbahan po natin that there is a list that being exist. Okay. So, there are conjunctions there in the passage used in a way para makita po natin po yung kung paano nyo po pinagsama at kung paano po ginamit at ma-realize po natin yung mga bagay na ito ay ma-realize po natin na mahalaga rin po yan by using the conjunction. Kung ano po yung ginamit po niya, again, yung and, yung but, yung for. So, those are what we so-called conjunctions. Okay.